All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat at welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No? At maraming salamat po sa walang sawang yung pagtingkilik, pagsubaybay at pagsuporta sa ating mumunting channel. May God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, no, itong Pangulong Marcos natin ay ginawang mga paslit. Parang mga ginawang bata ang mga tokmol na mga didi shit. Yung mga garapatang dilis, no? Parang ano lang, mga batang paslit na sinabi ng Pangulo, hep hep, hooray! Hep hep, hooray! At ganoon din po, si Tibis, alam nyo yung expelled na representante, si Arnie Tibis, mga kababayan, mukhang welcome home. It's more fun in the Philippines. It's time to pay your crimes, no? At sa kung maiuuwi man si Tibis, harapin niya ang kaso niya. Peace it like a man. No, yan pong pag-uusapan natin kasi po nagdesisyon po ang Timor-Leste government na siya po ay ipa-deport. Ano naman ang gagawing aksyon ng abogado ni Tebes, yung napakagaling na abogado ng mga nasasakdal, si Attorney Yes Show to Pass Show. Okay, so unahin natin mga kababayan. Ito pong ginawa ni Pangulong Marcos diyan po sa kanyang media interview nung nandiyan po siya sa Kuala Lumpur kasi tinanong nga po itong reconciliation. Itong mga pabebe, itong mga spoiled brat, mga biatch, mga Karen, mga Ken, na mga didilis, itong mga tokmol na ito, na pag-usapan lang doon sa podcast ng Pangulo about reconciliation. Hindi naman siya ang nagsabing makikipag-reconcile na ako. Sinabi lang, ulit-ulit din ako dito, di ba? Eden Santos. Nag-i-Eden Santos lang tayo dito. Natanong lang kung open po ba kayo? Oo, open naman. Lagi namang open ang door ng Pangulo. He is always open for any optimistic, no? Sa mga optimistic na tao, to the optimism attitude. Sa mga positive, he is always open to listen to those sensible, to those very objective people. Yung po yun. Open po ba kayo sa reconciliation? Ano sasabihin ng Pangulo? Oo naman. Hindi naman ako closed door. The president should always be open to everybody. It should be like, ano ba ang ano nyo? Lagi siyang bukas na pinto to welcome all the criticism, all the positive ones, the negative ones. Tapos nung nalaman nung mga tokmol na mga DD shit, abay, demanding, nagdidemand sila mga kababayan, mga ulalo, feeling nila nanalo na sila. Doon sa sinabi ng Pangulo, open ka pala sa reconciliation. Bakit hindi mo iuwi yung tatay namin? Open ka pala sa reconciliation, ganito. Open ka pala sa reconciliation, ba't di ka nalang bumaba? Di ba? Di ba nakita nyo ang mga gago? Ito pang isang checkwang senador na ito na nakinabang sa 27 million, I doubt it, no? Kasi inendorso ng China. Ayan po yung sabi niya sa quote card ng Impact Leadership. Kung gusto nyo po ng reconciliation, pabalikin nyo po muna si Tatay Digong dahil siya naman po ang dapat kausapin. Ulol! Ulol ka, Bongo, In your wildest dream, no? Kwento mo sa lelang mong panot na tsekwa, Bongo? Kailangan pang kausapin yung kriminal? Hindi na maibabalik yan. Wala tayong jurisdiction sa ICC. Kung gusto mo, bisitahin mo yung lelang mong panot doon sa dahig. Sa bagay, ikaw naman ay ang dakilang butler
nung manyakol na yon, nung mandarambong na yon, nung sinungaling na yon, nung mamamatay tao na yon, no? Lahat nasa kanya na kasi demonyo siya. Pati nga si Satanas, sasampalin niya tapos paaalisin niya daw. O ngayon, inunahan ka ni Satanas. O ito pa ang sabi niya, siya yung Elder Duterte. Ano ka na sa simbahan? May elder ka pa? May deacon? Wala talagang bibig itong Chekwa na to, no? Halatang manggagamit lang. Naswertihan mo lang Bongo kasi Chekwa ka. No? Daig ng maagap na Chekwa ang masisipag na Pinoy. Oo, tingnan mo, nangangampanya ka na nga sa 2028 eh. Ambisyon pa more, ha? O, ngayon, anong sabi ng Pangulo sa inyo? Lalong-lalo ka na sa Chekwang Bongo, ha? Masyado kayong spoiled. Pero mo papakausap pa daw doon sa matandang na yun, ang kangaw na yun, sa gurang na yun, no? Animal. Wala pala kayong mga bibig eh. Gamit na gamit nyo pa rin si Duterte. Ha? Hindi ba kayo makakagalaw nang walang sinasabi si Digong? So ibig sabihin wala kayong sariling pagpapasya. Wala kayong sariling isip, lahat na lang digong. Ganon. Hanggang sa nasa hukay na si Digong. Kausapin nyo muna si Elder Digong. Kausapin nyo muna si Digong. Pwede naman tayong yung tawagin yung kaluluwa ni Digong. Ganon. Mga nauulol pala tong mga to eh. Mga walang sariling bunganga, walang sariling pananalita. Kausapin daw si Digong. Eh di kausapin mo, pumunta ka doon, ikaw ang manguna, ikaw nakapag-isip niyan eh. Ang mga demanding, ano kayo, mga terorista? Ha? Mga kidnapper? Nagdidiman kayo? Hindi naman ang Pangulong nagsabing, sige na, rekonsolasyon na tayo, walang ganon. Ha? Dito hyper tayo ha? Walang yatong mga to. Ha? Anong sabi ng Pangulo? Ginawa kayong bata. Ha? Kasi kayo sumosobra kayo, mga spoiled brat kayo. Anong sabi ng Pangulo? No. Para lang ito yung sinasabi ng mga magulang dito eh, di ba? Oh, yung mga Inglesero diyan, anong sabi? No. Anong sabi nung bata? Napanood ko na to eh. No. You can't do that. O di ba kayo nga sabihin nyo nga yan sa mga anak nyo. O di ba yung mga Inglesero diyan. No anak. You cannot do that. That is very bad. Ganun lang ang ginawa sa inyo ng Pangulo. No. You cannot do that. You are bad. No. That's not how reconciliation works. We don't put condition to reconciliation. Correct. To reconcile pala. That's not even a negotiation. Correct. A reconciliation is not a negotiation. If you do a negotiation, there is a form of what? You are demanding something. You are giving some ransom. Ano kayo? Mga terorista? Ano kayo? Mga kidnapper? Holdapper? Ha? Yung mga nang-hostage lang yung gumagawa. Ano gagawin yung hostage ang Pangulo namin? Ulul. Akala nyo nanalo na kayo? No. Ha? Mga piling, mga pala tong mga to eh. Mga piling entitled talaga ha. Ikaw Chekwang Bongo, lumayas ka nga sa bansa namin. Baka mamaya late registration ka din, walang iya ka. Ha? Anong sabi ng Pangulo? O, ginawa lang kayong parang mga bata. Kasi mga bata, ha? Hindi nyo alam ang pinagsasabi ninyo. No. That's not how you do it. You don't put demands in to reconcile. There's no ransom. There's no negotiation. Kulang na lang sinabi ng Pangulo, I will not negotiate with terrorists. Diba? Oh, talagang aasarin ko kayo, mga garapatang tukmol na mga DD shit. Oh, nako, feeling nyo lang, nanalo ka na sa election. Nanalo ka si Bato, si Marco Beta. Gawin nyo muna yung mga pinangako nyo sa kampanya ninyo, hindi para lang sa Duterte. Oy, nako, si Digong, forever na siya doon sa ICC. There's no coming back, di ba? Chekwa. O na, punta tayo dito kay Tibis. Si Tibis, ano po to? On the run.
no? Matagal din siyang sabi niya, catch me if you can. O ngayon, yabang mo. O ngayon, Topacio, ha? Yabang-yabang nyo dati. Ha? Biglang ang Timor-Leste nagdesisyon. O dyan po sa ulat ng Philstar. Tebes to be sent back to Philippines. Timor-Leste government. Ha? Ayaw na. Kasi siguro ako ito lang, insinuation lang. Hindi ko sinasabi ito, wala akong opinion ko lang. Maybe nagkausap sa sideline doon sa ASEAN meeting sa Malaysia ang Philippine and Timor-Leste government. Nagkakaroon na tayo ng sigalot dahil sa desisyon ninyong wag i-deport si Tebes. No, siguro napagtanto ng Timor-Leste, kakampi natin ng Pilipinas, lalong-lalo na kami ay umuoo sa inyong pagpapamember sa ASEAN. Ito po ang sinabi ng Timor-Leste. In a statement dated May 28, the Timor-Leste government said Tebes' presence represents a serious and unacceptable situation and is disruptive factor in bilateral relations between Timor-Leste and Philippines. Correct. Correct po ito. Tama po yan. Disruptive relationship. Ito pa. The perception that Timor-Leste might be viewed as a refuge for individuals fleeing international justice undermines the integrity of our borders and our shared efforts to combat transnational crimes. Correct. Ako po. I'm sorry, Timor-Leste government. That's my perception to you. Because of your defiance to deport Tebes before, even though you have seen the evidences that she is a alleged suspect into a crime. Pero you decided, no? Una, you want to deport him and then you backtrack. Now, probably you realize that Philippines is still standing as your friend. Why don't you just ginagago nyo ang friend ninyo? O, diba? O, na-realize nila, tama yung ginawa ninyo. According to the Timor-Leste government, the decision to deport the expelled lawmaker is an administrative move by the Ministry of Interior, as he is in the country without proper legal authorization following the cancellation of his passport. Ay, cancel pala passport nito. Roque! Hello, Roque! Roque! What you gonna do if your cancellation of passport has been approved? Ano gagawin mo? Bagsak ang asylum mo. Pag nakita yun ng immigration ng Dutch na wala kang passport, anong proper documents mo? Anong citizenship mo? Wala, illegal. Quote, the decision which takes effect immediately is based on national legislation regarding migration and asylum and is granted in the risk that this citizen continued presence possess to public order and national security. Di na mo, nagpa-apply din ng asylum. Walang pasaporte, nag-a-apply ng asylum. The Timor-Leste government also cited that crimes Tebes committed in the Philippines, citing the country's migration and asylum law. It said he is prohibited from entering Timor-Leste for 10 years. The government reaffirms its commitment to the principles of the rule of law, respect for international norms concerning cooperation between states, and the safeguarding of security and stability not only within the national territory but also in the Southeast Asian region, in coordination with the collective efforts of ASEAN member state. Ayan! Patay tayo, Ito naman ang sabi ng lawyer niya, si Tibis, said that a Timor-Leste court issued a writ of habeas corpus ordering Tebes' appearance in court within 48 hours. Ayan, no? A-appear pa daw sa korte si Tebes within 48 hours. 2 days yun, no? Nakadetain po siya sa Immigration Authority. Yun. Ay, nako, wala na. Okay? So, yung anak niya po, siguro napanood nyo na yung video, yung anak niya, sinasabing kinidnap daw yung tatay niya. O kung kinidnap tatay mo, sinong nangidnap? Huwag mong isisi sa Pangulong Marcos. Huwag nyong isisi sa Marcos administration. Ang sisihin nyo yung Timor-Leste. Silang nanghuli.
Ano ang sabi ng Timor-Leste? Adhering to the rule of law, he is a threat to the security and to the bilateral relationship between the Philippine government and the Timor-Leste. O pag nakauwi si Tevez, pinadideport po yan ha. Pinadideport na siya ng Ministry of Interior. No? Pag si Tevez nakauwi, ano yung mga kasong kahaharapin niya? Sino ang sasalubong sa kanya sa airport? Here comes the Lone Ranger, CIDG Chief Torre. Ito na po posas. O gold po yan, gold. Ito po yung kaso niya, financing terrorism under the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. A separate murder warrant linked to 3 deaths in Negros Oriental in 2019. Biruin mo, 2019 yun. 6 na taong ka na palang ondaran ka, walang iya ka. O now, ano ang sabi pa nung lawyer niya? Si Yes Yo Topacio. Sabi diyan sa Daily Tribune, Tevez lawyer Topacio petitions to halt Timor-Leste deportation. O saan ka naman magpipetition? Magpipetition ka sa korte ng Timor-Leste, mismong Ministry of Interior na nga ang nag-decide. Wala to, mababasura to mga kababayan. Mababasura lang yan, sabi ko sa inyo. No, unless otherwise, baka magkabigayan ng sako-sako. O, alam nyo na. So, Tevez, wag na. Face it like a man. Mapapatunayan naman kung guilty ka o hindi ka guilty. Defend yourself. Ang galing-galing nito pasyong lawyer, Trust your lawyer. Bakit ka nagtatago? Hindi mo tinatrust ito pasyo, meaning may something. Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.